Sabihin mo sa kanya, you are beautiful. Sabihin mo sa kanya, you are prosperous. And I'm glad you are here. Pwede po bang palakpakan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon? Praise God! Sana po ay katulad niyo po ako na hinihintay po palagi yung mga pagkakataon po na ganito, na meron pong pagkakataon na magkasama-sama to hear from the Lord, to receive from God, to be with one another, to encourage one another, to receive the impartation from the Lord. Amen? At praise God, meron po tayong pagkakataon na ganito. Naalala ko po when we first learned about the G12 vision, ito po ay 2003. At nakakalungkot po kasi wala pong mga ganitong pagtitipon noong pong panahon na yon. At kami po ay nung panahon po na yon na ipinahayag po ng Panginoon ng G12 vision sa amin noong 2003, ay talagang naghahanap po kami ng mga gatherings na kung saan po ay pwede pong mas maging malinaw yung vision na nagmumula po sa Panginoon at kami po ay ma-equip. Unfortunately, nung mga panahon po na yon ay very limited pa lamang po o maaaring hindi pa po namin nakikilala yung iba pong mga G12 practitioners. But praise God, ito pong 2013 ay padami po ng padami ang mga churches, ang mga mananampalataya na mga G12 practitioner. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako ay nagagalak na rito ka. Alam niyo po, yung presensya pa lamang po ng bawat isa ay nakakapagpalakas na po sa atin. Amen? Nagbibigay na po ng encouragement. And lalong-lalo na po, yung pong pagsama ng Panginoon every time na tayo po ay nagkakasama-sama at tayo po ay nagtitipon-tipon. At sa pagkakataon pong ito ay tayo po ay magtutungo sa salita ng Diyos, sa Word of God, sa nais po ng Panginoon na i-impart sa atin. And I believe, sa atin pong pag-aaral sa gabing ito, ay ang Panginoon po ay mangungusap sa atin bilang iglesia. At tayo po ay bahagi ng mga local churches. And although we belong to one church. Amen? The Church of the Living God. Subalit, ang Panginoon po ay naglagay ng mga local churches na kung saan tayo po ay kabilang. And I believe this evening, kakausapin tayo ng Panginoon bilang iglesia. At at the same time, kakausapin din po tayo ng Panginoon bilang mga mananampalataya. And I just pray this evening na tayo po ay maging sensitive at tayo po ay magkaroon ng desire na sa atin pong pakikinig, sa atin pong mensahe ngayon ay mag-usap po ang Panginoon, magkaroon po tayo ng spiritual discernment. At matanggap po natin ang pangungusap ng Panginoon, matanggap mo ang pangungusap ng Panginoon sa iyo bilang anak ng Diyos. Pwede po ba tayong pumikit at tayo po ay lumapit muli sa Panginoon sa panalangin at hilingin po natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon, ang katalinuhan na sa Kanya lamang matatagpuan. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa gabi pong ito. Thank you for the system that you have provided. Thank you for the vision. Thank you for the G12 vision. But we believe, Lord God, that G12 vision is nothing without you. Ikaw ang nais namin, Panginoon, na maranasan. Ikaw ang nais namin, Panginoon, na maitaas sa aming pong kalagitnaan. Lord, wala po kaming intensyon na itaas ang anumang sistema o maging iglesia na kinabibilangan po namin, Panginoon. But Lord, we are very thankful, Lord, dahil ikaw ay nagpadala ng sistema, Panginoon, na pwede naming gamitin upang ikaw ay maparangalan sa aming pong mga buhay at mga ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin. And we are praying this evening, Lord God, may you be glorified and lifted up in our midst, O God, even as we listen to your word. Makita mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, na we are so much interested kung ano ang sasabihin mo sa amin, Panginoon. Kung ano ang sasabihin mo sa amin personally. At kung ano ang sasabihin mo sa amin bilang mga iglesia na pinagkatiwalaan mo, Panginoon, ng ministeryo to reach out this dying world so that this world will be one for you. Salamat po, Panginoon,
sa panawagan na ipinagkaloob niyo po sa amin. At makita mo kami, Panginoon, sa gabing ito, willing to embrace your principle, willing to be transformed, Lord. Makita mo kami teachable, trainable, Panginoon, sa gabi pong ito. At kung ano ang sasabihin mo at ituturo mo sa amin, Panginoon, ay gagawin namin ng buong puso. We want to obey you, we want to follow you wholeheartedly. Salamat po sa gabing ito. Thank you for your presence, Panginoon. Ang presensya mo pa lamang, Panginoon, na amin pong nararanasan, Panginoon, magmula pa po kanina, Panginoon, ay nagbibigay na sa amin ang kalakasan at nag-uumapaw na kagalakan sa amin pong mga puso. Thank you for your word, Lord God, and thank you for the message, Lord God, that you will impart to each and every one of us. We give you glory, we give you honor, we give you worship. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God for His presence. Ang title po ng atin pong pag-uusapan, binigyan ko po siya ng title, Mighty Men. Because I believe that we have a mighty God. Actually, He is not just a mighty God, but our God is the Almighty God. Amen? And because our God is the Almighty God, tayo po nakan to fulfill it. Every time na ang Panginoon po meron siyang nais na gawin, upang ito po ay magkaroon ng katuparan, ang Panginoon po ay tumatawag ng mga babae at mga lalaki upang magkaroon po ng kaganapan ang layunin ng Panginoon. Subalit ito pong tatawagin ng Panginoon na ito, tawagin po natin siyang key person. Ang Panginoon po tatawag siya ng key person, ng isang babae o isang lalaki to fulfill His purpose. Nung nais po ng Panginoon na bigyan ng kalayaan ang mga Israelites, nung sila po ay naalipin sa Egypt for 430 years, ang Panginoon po ay tumawag ng isang tao, ng isang lalaki, by the name of Moses. At ito pong key person na ito, na tinawag ng Panginoon, at I believe magpahanggang ngayon, sa atin pong modernong kapanahunan, kung merong gustong tuparin ang Panginoon, tatawag siya ng isang lalaki at isang babae sa mga gawain na gusto niyang magkaroon ng katuparan. Amen. At tignan po natin, ito bang key person na ito? Lahat ng ability meron siya, all ability. He possesses all the abilities. Amen? He possesses all the wisdom. He possesses all the resources. Sigurado yung tatawagin ng Panginoon na ito, palagi. Siya yung pinakamayaman at lahat ng resources meron siya. Nasa kanya lahat ng spiritual gifts. Name it, pag nabasa mo yung mga spiritual gifts sa Bible, lahat meron siya. And He can do it alone. Amen. No amen. Hindi po. Why? Because whenever God raises up a man to do a work, He will always raises up mighty men to help fulfill that work. Ang Panginoon po, tatawag siya ng isang key person. Pero yung key person na yan, hindi yan all-knowing. Hindi yan all-powerful. Hindi niya kaya lahat. That is why ang Panginoon tatawag ng key person, pero tatawag siya ng team. Sabi mo nga sa katabi mo, you are part of a team. At ito pong prinsipyo na ito, magpahanggang ngayon, ganito po mag-operate ang atin pong Panginoon. Tumatawag siya ng mga key persons. Pero ito pong key person ang tatawagin ng Panginoon, most probably, sa isang gawain. For example, yung church nyo, tatawag ang Panginoon dyan ng isang key person. Your pastor. Lahat ba nasa kanya? Ako, yung pastor namin, talagang sobrang yaman yan. Kaya niya nang suportahan yung ministry. Amen? No. Alam niyo, ang Panginoon tatawag ng mga babae at mga lalaki upang magkaroon ng katuparan
ang nais ng Panginoon. Ang gawain na nais ng Panginoon. Amen. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? Praise God. Why? Bakit dapat natin palakpakan ng Panginoon? Dahil pinili niya tayo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, isa kang sugo. Hindi bisugo, sugo. And let us read the Word of God in 1 Chronicles chapter 11 at makikita po natin yung prinsipyo na ito. And we will be talking about David. And I believe lahat po tayo kilala natin ito. Ito po ay isang magiting na hari ng Israel. At kapag sinabing hari ng Israel, maliban sa Panginoon, pag sinabing hari, pag sinabi pong human king, ang isa po talaga sa maiisip ng mga tao, isa sa mga dakilang hari ng Israel, sino po ito? Si Haring David, si King David. At ang sabi po dito sa 1 Chronicles chapter 11, starting verse 9, ang sabi po dito, and David became more and more powerful because the Lord Almighty was with him. Of course, kapag sinamahan ka ng Panginoon, magiging matagumpay ka. Amen? Kaya yung katabi mo na yan, magiging matagumpay yan. Why? Kasi sinasamahan yan ng Panginoon. Pero hindi lang po yun. Pagdating po ng verse 10, ang sabi po dito, these were the chiefs of David's mighty men. They together with all Israel give his kingship strong support to extend it over the whole land as the Lord had promised. Ang Panginoon po ay sinasamahan si King David, that is why siya po ay naging matagumpay. Pero ang Panginoon po, paano siya nag-ooperate? Anong ibig sabihin? Na sinamahan siya ng Panginoon. Na ang ibig bang sabihin nito, ang presensya lang ng Panginoon, only the presence of God and it's enough? Hindi po ganun mag-operate ang Panginoon. Na ang Panginoon po, pag siya po ay tumatawag ng key person, tatawag din po siya ng mga lalaki at mga babae upang magtulong-tulong na tuparin ang kanyang magandang layunin at ang kanyang magandang plano. Mighty men, yan po ang tinatawag ng Panginoon. And praise God, pag tinitignan ko po ang bawat isang nandito, parang nandun kaya tayo sa category na ito, na tayo ay tinawag ng Panginoon to fulfill great things for Him. At tinignan ko po itong mga mighty men na ito ni David na tinawag ng Panginoon na makatuwang ni David, kasama ni David to fulfill his purpose. At may mga napakagandang mga characteristics, qualities na nakita ko po dito po sa mga mighty men na ito. That is why they are called mighty men. Actually, pag titignan po natin, meron pong 3, pero all in all, meron pong 37 mighty men si King David. Sa inyo pong church ngayon, isipin nyo 37 mighty men, and because of this support, ang kaharian po ng Israel nung panahon po na yon ay naging so powerful. Kung bibilangin sa inyong church ngayon, ilang kaya ang mighty men? Meron na kayang 37? Ang nais natin, magkaroon tayo. Siguro 12 from the men's, 12 from the women's, and then ang susunod doon is what? 144 from the men's, 144 mighty men from the women's. Gusto po nating makakita ng ganon. Amen. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, bahagi ka. You are part of it. Amen? At ito po yung mga nakita ko po na mga qualities. Unang-una po, ito pong mga mighty men po na ito, they are skillful. Pag sinabi pong skill, grabe po itong mga mighty men of David. Sa 1 Chronicles chapter 12 verse 1, ang sabi po dito, these were the men who came to David at Ziklag while he was banished from the presence of Saul, son of Kish. They were among the warriors who helped him in battle. Hindi po ito mga sundalo na pang-display lang. Hindi po ito mga observers. Hindi po ito mga spectators. Napansin ko po ang Panginoon tuwing siya ay tumatawag,
Nung si Jesus po sa gospel, sa book of the Gospels, pag siya po ay tumatawag, ang sinasabi niya doon sa mga tao, come and observe. Come and watch. Pag siya po ay tumatawag, come and follow me. Kaya nga po ang tawag sa atin, hindi po observers. Ang tawag po sa atin, followers. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a follower. At dito po, meron pong mga sumama kay David. Ang sabi po dito, they helped him in battle. Hindi po sila nandun para hindi po sila cheering squad. Hindi po sila tagapalakpak lang. Naalala ko po, nang ako po ay nagsisimula sa Christian life ko, habang tumatagal, nakikita ko yung mga Christians na nagpapagamit ng buhay nila sa Panginoon. Minsan lalapit ko, naka-bless naman yung buhay mo. Puro ganun na lang ako ng ganun. At dumating ako sa point na nag-isip ko, ang desire ko din, dapat dumating ang pagkakataon na ako na rin yung nilalapitan. Nakaka-bless naman yung buhay mo. Hindi lang yung ako na lang ng ako, parang ano na lang ako, cheerer. Na-realize ko, dapat involve ako sa labanan. Tanungin mo nga yung katabi mo, involved ka ba sa labanan? Ha? O cheering squad lang tayo? Amen? Dito po, sabi po dito ng Bible, pagdating po ng verse 2, look at verse 2. Sabi po dito, they were armed with bows and were able to shoot arrows or to sling stones, right-handed or left-handed. Wow! Grabe po ito. At ang ibig pong sabihin nito, hindi lang po nito kaya. Pag sinabi, ikaw ba, kaya mo bang magpana, kanan, kaliwa? Kaya ko yan, pastor, madali lang yan. Ang tanong, tatamaan mo ba yung dapat tamaan? Madali lang bumitaw ng sling, madali lang bumitaw ng pana, pero yung tatamaan mo, ito po ang sinasabi po ng Bible dito, mga sharpshooter. Kaliwa, kanan. Wow. Ito po yung pag nakipaglaban, naputol yung isang kamay, okay lang, may isang kamay pa ako, tatamaan ka pa rin. No wonder, yung pong kingdom ng Israel nung time na yon, very powerful. We need this kind of people. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ka sa church. Pastor, siguro itong mga inborn na mga genius, talented, skillful, gifted. No! Kung titignan po natin yung mga buhay po nito, sila po yung lumapit kay David sa Cave of Adullam. Sila po yung in-depth, distress. Ito po yung mga taong hopeless. Na pag tinignan mo ang buhay, walang patutunguhan to, walang kayang gawin to, walang matinong gagawin to. But then, they became mighty men of David, mighty men of God. Wow. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa ka pa, Brad. Ha? Tignan po natin, isa-isahin po natin, at tignan po natin ang ilan sa mga halimbawa nito pong mga mighty men of David. 2 Samuel chapter 23 verse 8. Ito po ang sabi. These are the names of David's mighty men. Josheb-Bashebet, a Tachemonite, was a chief of 3. He raised his spear against 800 men whom he killed in 1 year. Amen. No! Ang sabi po dito, he killed in 1 encounter. Skillful? Yes. Ito po yung pupunta sa isang evangelism, pagbalik po sa church may dala. Ilan? Wow. Grabe po yung skills ng mga mighty men na ito. Sa isang encounter, sa isang sagupaan, ang kaya pong patumbahin 800. Hindi po 800 bottles of beer. Ang kaya pong patumbahin 800 tao sa isang encounter. Can you imagine? Na-imagine nyo po ba?
Tumingin po kayo sa paligid. Wala pong 800 yan. Tumingin po kayo. By the way, gusto ko pong ipaalam din sa inyo na yung sinasabi po ditong 800, hindi po ito 800 ordinary people. Ito pong 800 na ito, kaya po nagkaroon ng encounter, ito po lumalaban. Hindi po ito yung tipong paglabanan, patayin mo na ako. Hindi po ganon, lumalaban po yung 800. Mga sundalo po ito, mga mandirigma din po ito. Kaya lang yung skill po nitong mga ito, tandaan po ninyo, mga ordinary people po ito before, sa Cave of Adullam. Actually, they are not, hindi nga po sila basta ordinaryo eh. Mga patapon sa lipunan eh, mga mukhang walang pag-asa, mukhang walang magagawa. Mukhang 16 years old na pag tinignan mo, walang kayang gawin, pero pag nag-handle pala ng, nakita niyo yung nag-testimony? Nung naglakad kanina, akala nyo hindi siya yun, hindi ba? Sino ba to? Bakit nakaharang? Merong magte-testimony. Umupo ka nga, nene. Parang ganun siguro yung nasa isip nyo. Yung pala siya yung magte-testify. Pwedeng ma-develop yung skill na nais ng Panginoon na ma-acquire natin upang magamit tayo para sa kanyang kaharian. Wow! 800 men. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Amen? Mga kapatid, yung po bang kapangyarihan ng Panginoon nung kanilang panahon, available pa rin sa atin? Amen? It's available to us even right now. Pumunta po tayo sa 2 Samuel chapter 23, verse 9. Ang sabi po dito, next to him was Eleazar, son of Dudai, the Ahohite. As one of the 3 mighty men, he was with David when they taunted the Philistines gathered at Pasdamim for battle. Then the men of Israel retreated. Grabe po to, nagtakbuhan na yung mga kasama. Alam niyo po ba, ito po, hindi lang basta may skill, pero grabe yung courage. Alam niyo po kasi, yung iba pag nagtakbuhan na, may makikitakbo na rin. Yung iba pag ayaw na, meron pong mga tao, pag sinabi, punta tayo ng mentoring, hindi ako makakapunta. Ay, hindi ka makapunta, hindi na ako pupunta. Ito po, iba. Wala na kayo lahat, okay lang. Lalaban pa rin ako. Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang ganun ka. Sabi po dito, the men of Israel retreated. Look at verse 10. But he stood his ground, and he struck down the Philistines till his hand grew tired and froze to the sword. Na nung siya ay nakikipaglaban, dumating siguro sa point na yung kanyang kamay, hindi na niya mabitawan yung espada. Hindi ko alam kung pinulikat na to sa sobrang dami ng kalaban. Grabe po yung nito, yung kailangan natin ng mga ganitong mandirigma, ng mga ganitong Kristiyano sa ating kapanahunan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Ang sabi po dito, the Lord brought about a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. Yung pong mga nagtakbuhan, bumalik sila. Hindi po para lumaban. Kasi po, nirereklamo sila ng MMDA dahil maraming kalat. Marami ng kalat na mga bangkay. At nagbalikan na lang yung mga Israelite soldiers para linisin yung mga nakakalat na bangkay. Wow! Grabe po ito. And I believe, ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang kapanahunan ay available pa rin po sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Masarap palakpakan ang Panginoon. Amen? Verse 11. Sabi po dito, next to him was Shammah, son of Agi, the Hararite. When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, Israel's troops fled from them. But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Pastor, bakit pinagtanggol niya pa yung bukid? Alam niyo po kasi, ang nakasalalay doon, the honor of the king. So ito po yung klase ng tao na ayaw niya masisira ang honor ng kanyang master. At dapat ganun po tayo.
Hindi tayo papayag na masira ang honor, ang karangalan ng ating Panginoon. Amen? Ito po yung kailangan natin ng mga Kristiyano na handang lumaban para sa karangalan ng ating Panginoon. Tanungin mo nga katabi mo, nakahanda ka na ba? That is why, napakahalaga pala as mighty men, ma-develop yung mga skills natin. Na we can hold weapons left and right. Kaya nating makipagdigma, kaya nating humawak ng sandata, kaliwa o kanan man na ating kamay na ating pong gagamitin. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, "Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training." Sabihin po natin, strict training. Ewan ko po kung napansin po ninyo yung ginamit kong picture, yung ginamit ko po diyang background, yan po ang isa sa mga training ng Navy SEALs. At dyan po, marami na kaagad bumabagsak. Marami na kaagad ang nai-eliminate. Mental test po yan. Pinapahiga sila sa dagat na magkakakapit sila, hindi ka pwedeng bumitaw. Pag bumitaw ka, eliminated yung grupo ninyo. At yan po, from low tide, unti-unting magiging high tide, hanggang sa dumating, bakit ka nandito ngayon? Tanungin mo nga yung katabi mo, bakit ka nga nandito? Ikaw ba nandito ka, nagpadala ka lang sa Agos? O ikaw yung nandito ka, I want to be trained? Ikaw ba yung nandito ka, I want to be equipped? Kaya pag ikaw kinakalabit ka nung katabi mo, may sinasabi sa yung iba, shut up! Nasa training ako. Ang sabi po dito ni Apostle Paul, I do not run like a man running aimlessly. Yung baliwala lang. Sabi po dito ni Apostle Paul, I do not fight like a man beating the air. I believe you will agree with me. Kung ihahalin tulad natin si Apostle Paul sa mga athlete, sa mga military men, aba, elite po ito. Amen? At dapat po, ganun din yung desire natin, tayo na mga tinawag ng Panginoon. And no wonder bakit ganun si Apostle Paul. Ang sabi niya dito, I do not fight like a man beating the air. Napakadaling kalaban nun kung hangin lang. Hindi po siya nagtitraining para ang kalabanin lang hangin. Nag-expect siya na darating ang panahon, makikipaglaban siya sa digmaan. Na kinakailangan maging matibay ang kanyang mga braso. Maging skillful siya. Ito po ang nire-require upang magkaroon ng katuparan, magamit ng Panginoon ang ating buhay for His purpose. Sabihin nga po natin ulit, strict training. Dapat po hinahanda po natin ang ating mga sarili. At alam niyo po, dito po sa vision, meron pong tinatawag na 5 basic skills in the vision. Most probably, kahit papaano, lalo na po yung pong mga nakakadalo na sa inyo sa mga equipping, sa mga training, familiar na kayo dito sa 5 basic skills in the vision. Pero ikaw ba, dumating ka na dun sa point na para bang isa kang sundalo na kaya kang paghawakin ng weapon, left or right, sharpshooter ka. Na pagdating dito, master mo to. Amen. Sabihin nga po natin ulit, strict training. So meron pong 5 basic skills in the vision. Ano ito? Number 1, devotion with notebook. Sino dito? Pastor, master ko na. Minamaster ko na yan. Sino yung nandito ka pa lang sa number 1, bagsak kagad? Ha? Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Amen? Strict training. Amen? And I pray na pagkatapos po ng gabing ito, i-consider na po natin ang mga bagay pong ito. Magkakaroon po tayo ng pagbabago ng ating isipan. At talagang i-involve natin ang ating mga sarili. Sasanayin natin, huhubugin natin ang ating mga sarili. Number 2, soul winning with consolidation. Again, soul winning with consolidation. Hindi po soul winning and consolidation, but soul winning with
consolidation. Sabihin nga po natin, soul winning with consolidation. Kaya nga po tayo, nais natin, mabaster natin, una, yung soul winning. Kaya nga ini-equip tayo when it comes to one verse evangelism. Na pag tinawag ka anytime, left or right, kaya mong i-share ang gospel. Amen. Actually, pwede nga tayong magkaroon ng maraming mga sistema na ginagamit eh. II, AA, UU, lahat na. Pero meron tayong ginagamit yung one verse evangelism because we want to master it. Sino po dito? Ngayon, master mo na yung one verse evangelism. Sige, subukan natin, magtawag tayo, bigyan natin ng konting 5 minutes to share one verse evangelism. Biglang may mga yumuko. Pagbibigyan natin. Simulan nyo na po. Pag nakarinig po kayo ng another opportunity ng equipping, one verse evangelism, grab it. Amen? Baka yan na yung break mo. Sabi nga ni Robin Padilla. Ha? Eto na ang break mo. Kagatin mo. Amen? So, ibig po sabihin, sanayin talaga natin, not just one verse evangelism, but consolidation. Sino po dito? Alam nyo, nakita ko po, kung nais talaga natin ma-experience yung exponential growth, napakahalaga po ng evangelism or soul winning with consolidation. Na parang may hawak kang weapon, master ko na to. Sharpshooter, pastor, left-handed or right-handed. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, kumusta ang soul winning mo and consolidation? Tanungin mo nga siya. Number 3, how to open a cell. How to open a cell. Kaya nga po, napakahalaga talaga na kung ikaw nag-encounter ka na, huwag kang titigil lang sa encounter. Napakahalaga na itutuloy mo yung post-encounter, yung School of Leaders 1, School of Leaders 2, School of Leaders 3. And at the same time, kapag may mga special training, nandun ka. Why? Kasi gusto mo mahasa pa yung ability mo, yung skill mo. Tanungin mo nga yung katabi mo, nakapag-open ka na ba ng cell? Praise God for that. Amen? Alam nyo, ito pa yung na-realize ko. Habang ikaw nag-o-open ng cell, darating yung time, lalo kang gagaling ng gagaling. Parang magiging automatic na master mo na. Na-imagine nyo, paano magpatumba ng 800 people? Most probably, yung first 10, saglit lang siguro yun, isang wasiwas ng espada. Hindi nga espada yung ginamit eh. Spear. Hindi po ba? Ang ibig sabihin, talagang dumating sa point, alam niya na yung step. No? Alam niya na yung mga paano siya, yung mga stances na pwede niyang gamitin, yung mga maneuver na pwede niyang gamitin. Number 4, how to multiply your cell. Napakahalaga po nito na matutunan, basic skill na matutunan ng isang G12 practitioner. And number 5, how to complete your team of 12. How to complete your team of 12. Tanungin mo nga yung katabi mo, kailan mo makukumpleto ang team of 12 mo? Tanungin mo nga. Sino po dito, hindi mo pa kumpleto ang team of 12 mo, pero itong 2014, meron kang goal to complete your team of 12. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? So I just pray, pag nagkaroon po ulit tayo ng mga mentoring, ng mga kumustahan, by the grace of God, kompleto na ang team of 12 ko. Amen? Nandito na ako ngayon, binubuo ko na yung aking 144. Amen po ba? Lalong-lalo na po ang mga kabataan. 144 muna bago 143. Amen? Si Lord muna bago boyfriend, bago girlfriend. So, skillful. Nakita ko po ito. Huwag kayong magagalala, sa February pag-uusapan natin yan. Okay? So, nakita ko po
na napakahalaga pala na ma-develop, ma-hone, ma-enhance yung mga skills na pwede nating gamitin to fulfill the purpose of God. Amen. Sabihin nga po natin, skillful. Napakahalaga po nito. Ang pangalawa po, na nakita ko po dito sa mga mighty men, they are submissive. They are submissive. Hindi lang puro galing. Hindi lang kung anong kaya nilang gawin. But they are submissive. Tanungin mo nga yung katabi mo, are you submissive? Are you submissive to your wife? Sabi po ng 2 Samuel chapter 23 verse 13, tignan po natin, ito po ang isa sa mga exploit ng mga mighty men of David. Verse 13, during harvest time, 3 of the 30 chief men came down to David at the cave of Adullam, while a band of Philistines was encamped in the valley of Rephaim. Verse 14, at that time, David was in the stronghold, and the Philistine garrison was at Bethlehem. So si David po, nandun po sila sa cave of Adullam, at yung mga Philistine po, nag-camp sila sa Bethlehem. Verse 15, David longed for water. Nauhaw yung kanilang leader, and said, hindi po siya nag-utos, nabanggit niya lang, praise God, hindi pa po ako nagsasalita ng tubig, may tubig na. Praise God for that. Pwede po bang uminom muna sandali? Mas masarap po ito sa tubig sa Bethlehem. Sabi po dito, verse 15, David longed for water and said, oh, that someone would get me a drink of water from the well near the gate of Bethlehem. Nasabi lang. Kumbaga po, kung titignan po natin itong kwento, parang wala lang, nadulas lang yung kanyang dila. Nasabi niya lang ito. Siguro nakainom na siya ng tubig sa Bethlehem, masarap yung tubig doon. Parang gusto kong uminom. Parang nabanggit niya lang po. Tingnan niyo po ang nangyari, verse 16. So the 3 mighty men broke through the Philistine lines, drew water from the well near the gate of Bethlehem, and carried it back to David. Alam niyo po ang nangyari? Nung narinig ito ng mga mighty men, nagsabi si David, nauuhaw ako, gusto ko ng tubig. Masarap yung tubig sa Bethlehem. Siguro po ito po, 3 na to nag-usap. Nauuhaw daw. Ang gusto yung tubig sa Bethlehem. Halika, puntahan natin. Delikado yan. Okay lang. Grabe po yung submission nitong mga mighty men ni David. Ang sabi po dito, but he refused to drink it nung binigay po kay David. Instead, he poured it out before the Lord. Verse 17, far be it from me, O Lord, to do this, he said. Is it not the blood of men who went at the risk of their lives, na willing mamatay? Ganito po yung kanilang submission to their leader. And David would not drink it. Grabe po yung submission nitong mga mighty men of David. At ito po ay isang prinsipyo na napakaganda po na matutunan natin sa salita ng Diyos. In Romans chapter 13 verse 1, ang sabi po ay ito, everyone must submit himself to the governing authorities. Ang sabi po dyan, everyone, sabihin nga po natin, everyone. Sabi mo nga sa katabi mo, including you. Including me. Amen? Lahat po tayo. Ang tinutukoy po dito, everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Ang ibig pong sabihin, ang iba pong translation, ang ginamit po, appointed by God. Sa Tagalog po, itinalaga ng Diyos. Wala daw pong nasa position of authority na hindi itinalaga ng Panginoon. Good leader or bad leader. Ang Panginoon po ang nagtatalaga. Kaya ang sabi, all. Sabi po dito, the authorities that exist has been established
by God. Ang Panginoon ang nagtatalaga ng bawat tagapanguna. Ikaw ba ay naniniwala na ang inyong pastor na nasa inyong iglesia, ang Diyos ang nagtalaga? Amen. At ang sabi po dito, yung mga leaders na binibigay sa atin ng Panginoon, dapat daw tayong magpasakop. Ang tawag po dyan, God-delegated authorities. Naalala ko po noong pong nahalal na presidente, si President Erap. Ang sama po ng loob ko. Sabi ko, bakit naman naboto yan? Bakit naman naihalal si President Erap? Pero nung siya po ay nasa position na, siya po ay naging presidente na ng Pilipinas, naalala ko po yon, meron po akong kaibigan na siya po ay nakaipon ng maraming mga jokes. Sino po yung mga nakabasa na ng mga jokes? At nung panahon po na presidente si Erap, meron po akong kaibigan na ang dami niyang naipon ng mga jokes patungkol kay Erap. At nung nagkukwento po siya sa akin, tawa po ako ng tawa talaga. Nakakatawa naman talaga. Kaya lang po, after a few minutes, natatawa ako, but at the same time, inside, para pong may nagigrieve. So ang ginawa ko, umalis na ako. Sabi ko, bakit kaya ako nagigrieve? Nakakatawa naman yung sinasabi niya. At na-realize ko po, ang pinagtatawanan ko ay isang leader at according sa Bible, ang nagtalaga ay ang Panginoon. Until, nabasa ko po ang Acts chapter 23 verse 5. Ang sabi po sa Acts 23:5, do not speak evil about the ruler of your people. Wow. Sabihin mo sa katabi mo, parang tahimik ka. At ako po aaminin ko, nagkaroon ng mga pagkakataon na nagsalita ako ng something negative sa mga delegated authorities na binigay sa akin ng Panginoon. And I repented. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam, utos mo pala ito. Na we need to submit to governing authorities. God-delegated, God-appointed authorities. Alam niyo po, ito ang na-realize ko. Yung mga leaders na binibigay ng Panginoon sa atin, yung pong inyong ang pastor po, kinakausap, hindi pinag-uusapan. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit tahimik ka? Ulitin ko po, ang pastor kinakausap, hindi pinag-uusapan. Alam niyo, ito yung na-realize ko. Ang nagtalaga ay ang Diyos, ang responsible sa Kanya, sino? Si God. Alam niyo, na-realize ko, kaya pala si Lord, nang gagalaite, every time na kinakalaban ang mga delegated authority, God-delegated authority, kasi parang ang sinasabi natin, Panginoon, nagkamali ka. And you are not doing your job. Dapat tanggalin mo na yan sa pwesto, wala yang ginagawang tama. Mali ang mga ginagawa niya o karamihan ng ginagawa niya ay mali. Parang ganon ang sinasabi natin sa Panginoon. Sabi pa po dito, pagdating po ng verse 2 ng Romans chapter 13, sabi po dito, consequently, he who rebels, kasi kung hindi ka magpapasubmit, if you are not submissive, you are rebelling. Kaya sabi po dito, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Yun daw kaparusahan ay parang hinihingi natin, parusahan mo ako, Lord, para daw ganon. Kung hindi natin kayang magpasubmit sa isang authority na nakikita natin, mas mahirap magpasubmit sa isang authority na hindi natin nakikita. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 17, fear God, honor the King. Hindi mo kakayaning magpasakop sa Diyos kung yung nakikita mo nga na itinalaga niyang mga authorities, hindi mo kayang magpasakop.
Sasabihin mo, kaya kong magpasakop sa Diyos, sa pastor mo nga, hindi mo kayang magpasakop. Bato-bato sa langit ang tamaan, umaray. Alam niyo po, meron pong 4 areas of authority na nais ng Panginoon na tayo po ay magpasakop. Ano-ano ito? Ano itong mga 4 areas of authorities na ito? Number 1, civil authority. Kasama po dito ang ano? Ito po yung mga tagapanguna sa atin pong bansa. Our president, our vice president, yung pong mga governors, vice governors, mayors, barangay captain, yung pong mga itinalaga, mga God-delegated authorities po yan. That is why hindi tayo po pwedeng magsalita ng something evil about these people. Amen. Pag may nakikita tayong ginagawa silang mali, sa halip na magsalita tayo ng mga negative, we need to pray for them. Sino po dito, nung nagsalita ka ng negative sa isang leader, nakatulong? Alam niyo po ang pwede nating gawin, ipanalangin po natin sila. Number 2, family authority. Sa pamilya po, ang tinawag ng Panginoon na manguna sa loob ng tahanan, sino po ang head ng family? Father, the husband. Amen? Kaya nga ang sabi sa mga asawang babae, wives, submit to your husband in everything. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, baka nanay yan, baka may asawa yan, sabihin mo, praise God, submissive ka. Ang mga magulang, ito po ang itinalaga ng Panginoon ng mga leader sa loob po ng pamilya ng tahanan. Amen. Number 3, mayroon pong tinatawag na social authority. Social authority. Kung ikaw ay naghahanap buhay ngayon, meron kang boss, yan ay delegated authority na inilagay ng Panginoon sa iyong buhay. Kung ikaw ay nag-aaral ngayon, meron kang mga professors, ito ay mga God-delegated authorities sa buhay mo. Amen? Na kinakailangan tayo ay maging submissive, magpasakop sa authority na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero meron pong pang-apat. At dahil tayo po ngayon, ang pinag-uusapan po natin is all about the kingdom of God, mas gusto ko po itong bigyan ng pansin. Ito po ang church authority. Sino po ang authority na itinalaga ng Panginoon sa inyong iglesia? Pwede mo bang banggitin ang pangalan ng pastor mo at the count of 3? 1, 2, 3, go! Yan po ang itinalaga ng Panginoon na tagapanguna sa mga ministries na ipinagkatiwala po sa atin ni Lord. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 17, obey your leaders and submit to their authority. Ulitin ko po yun bago natin po ituloy. Ang sabi po dito, obey your leaders and submit to their authority. At ang tinutukoy po dito, yung church authority. Sabi po dito, they keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy. Sino po dito, ikaw, bilang inilagay ng Panginoon, nakatuwang ng God-delegated authority sa inyong iglesia, tuwing nakikita ka ng pastor mo, nagagalak ang puso. Andito na naman ito. Praise the Lord! Buti na lang dumating ka, kapatid. O sino yung nandito ngayon, kapag dumarating ka, yung pastor mo, naku, bakit dumating? Nandito na naman to. Dapat po tayo dumating po sa point na gusto natin magbigay tayo ng kagalakan sa Panginoon, magbigay tayo ng kagalakan doon sa mga delegated authorities. Amen. Alam niyo po, merong mga leaders sa church, pag dumarating, pag nakikita ko, praise God, nandito na to. Amen. Pag nakikita ko, praise God, nandito na to. May mga dumarating naman po, naku Panginoon, andito na naman. Kinakailangan po magbigay tayo ng kagalakan. Ang sabi po dito, obey them so that their work will be a joy. Ano daw po yung magbibigay ng kagalakan? Kapag natuto tayong sumunod, mag-obey. Tanungin mo nga yung katabi mo, are you obedient? Wow! Makikita po natin dito, ang sinasabi po dito, not just to obey God, but to obey them.
The God-delegated authority. Sabi po dito, obey them so that their work will be a joy, not a burden. Alam niyo po ba na may mga pagkakataon dumarating sa mga pastor na yung mga pinagagawa, yung gawain, kabigatan na? Nakakita ba kayo ng pastor na yung gawain kabigatan na? Yung pag dumarating sa church, parang bang hirap na. Na hindi nyo lang alam, nagpaplano na kinabukasan mag-resign. Nakagawa na nga yung resignation letter eh. Ipapasa na lang. Pinipigilan na lang ng banal na espiritu. Akala nyo po nakakatawa yan, pero yan po ay nangyayari sa tunay na buhay. At hindi po yan nangyayari sa iilang, pastor, ano yan? Hindi yan hindi, kukunti lang yan. Napakarami po na mga manggagawa na yung pong gawain na pinagkatiwa, naging burden na po. Kasi kung ano sabihin sa congregation, sinabi, okay, ito pong darating na linggo, dumating tayo ng maaga sa ating worship service. Yung pastor po, nag-iintay na. Kukunti pa lang yung taong dumarating. Yung kanya palang pamilya. Sabi po nung nagta-timer, mag-countdown na po ba? Huwag muna, mag-antay lang tayo ng konti. Sino po dito, sabi nung pastor, magkakaroon tayo ng prayer meeting! Wala nga nag-e-amen eh. Nagsasabi yung pastor, walang nag-e-amen. Pagdating po ng prayer meeting, again, si pastor at ang kanyang pamilya. Pinilit pa yung misis. Ayaw nga umaten talaga eh. Pinilit. Nagmakaawa na yung pastor eh. Suportahan mo naman ako. Grabe po. Yung gawain, naging kabigatan. Gusto po ba nating mangyari yon? Baka katabi mo yung pastor mo, sabihin mo, pastor, hindi magiging kabigatan. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God! Dapat po ang desire natin tuwing makikita tayo ni pastor, makikita natin biglang umiba. Alam niyo yung pagdating mo, nakita mo yung pastor mo, parang namumroblema. Wala naman akong pan-tuition fee sa anak ko. Yung pag dumating ka, andito na siya. Amen. Alam niyo po ba yung nakikita lang natin yung presensya ng bawat isa, nagbibigay na ng kagalakan. Amen. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, hindi ba? Nakita mo pa lang yung mukha na yan, hindi ba? Nagbigay na ng kagalakan. Pero tingnan niyo po ito, sabi po ng Word of God. Sabi po dito, tingnan po natin. Sabi po dito, obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to them. Ang sabi po dyan, obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to them. Alam niyo po yung message na ito? This is for your advantage pag natutunan mo to. Na pag dumating pala ang pagkakataon na yung God-delegated authority at ang pinag-uusapan po natin yung church authority, dumating sa point na yung gawaing kabigatan, this is not an advantage to you. Disadvantage po yung akala natin si pastor nahihirapan. Praise the Lord. Matiisin ka talaga, pastor. Kailangan mo pang magdusa para ikaw ay lumago sa iyong buhay Kristiyano. Sige, pastor, mag-prayer meeting ka pa. Nasa mall lang kami, pastor. Ganun po ba yan? Hindi po. Disadvantage po yun sa atin. Alam niyo po, dapat ang desire natin, ako po kasi may leader din ako na kung saan ako ay nagpapasubmit. I see to it na kapag nakikita niya ako, gusto ko na papangiti siya tuwing ako ay kanyang nakikita. Hindi mo kailangan maging komedyante na kailangan ba magpatawa ako kay pastor. Hindi po naman ganon. Pero ang sinasabi pala dito, every time na tayo ay nag-o-obey, every time na tayo ay nagpapasubmit, amen? Nagbibigay ito ng kagalakan sa leader na itinalaga ng Panginoon sa atin.
Alam niyo po, ako po ay nalulungkot. Minsan may mga naririnig ako mga Christian, panay po ang pagtuligsa doon sa mga God-delegated authority, especially in the church, at sinasabi, hindi na ako nabibless. Pag nagpipreach nga, hindi na ako nabibless sa preaching. But alam nyo, na-realize ko, meron palang principle sa Word of God. That is why may mga pagkakataon na hindi tayo nabibless. Alam nyo po ba, nagtataka ako, inoobserbahan ko to, bakit may mga pagkakataon na merong isang pastor o isang preacher, pag napunta sa isang church, sa ibang church, at siya doon ay nangaral, nabibless yung mga tao. Pero pag nangaral siya doon sa kanyang church, parang hindi na nabibless. Sabi ko, bakit ganon? Iba ba yung Holy Spirit doon sa Holy Spirit dito? Na-realize ko, it's a matter of expectation. Pag expectant ang puso natin, marunong tayong sumunod, marunong tayong magpasakop. Kasi hindi mo kilala yung pastor eh. Ang alam mo, gagamitin niya ng Panginoon. Amen. So handa kang makinig. Ano kaya sabihin ni Lord sa akin? Pero pag church natin, eto na naman si pastor. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, Isaiah chapter 1, verse 19. Ang sabi po ng Bible, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Wow. Ulitin ko po, sabi po dito, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Pero pag dumating, you are not willing, you are not submissive anymore, and you are not obedient, makita mo, hindi ka na nafe-feed. Kaya nagtataka ka. By the way, pag sinabi nating obedience, it deals with our action. Pag sinabi nating submission, it deals with our attitude. Alam niyo po, nung natutunan ko to, at natutunan kong magpasakop at sumunod, kahit sino ang itinalaga ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen? Actually, pag ikaw submissive ka and you are obedient, binabasa pa lang yan, may nare-receive ka na. May impartation na si Lord sa'yo. Tanungin mo nga yung katabi mo, bakit tahimik ka? The Bible is teaching us unconditional obedience, unconditional submission, and conditional obedience. Magkaiba po yan. Pwedeng ikaw ay nagpapasubmit at ikaw ay nag-o-obey. Pwede ding ikaw ay nagpapasubmit pero hindi ka nag-o-obey. Pwedeng ikaw ay nag-o-obey pero hindi ka nagpapasubmit. Pwede namang ikaw ay hindi nag-o-obey, pero ikaw ay nagpapasubmit. Entiendes? Tanungin mo nga yung katabi mo, naintindihan mo ba? Lumalim ba yung kababawan? O bumabaw yung kalaliman? Pastor, lalo akong naguluhan. Ang ibig pong sabihin, magkaiba po ang submission at ang obedience. Ang hinihingi po sa atin ng Panginoon, unconditional submission. Nagpapasubmit tayo, hindi dahil mahusay o magaling. Minsan ganun eh, ako magpapasubmit lang ako. You need to gain my respect. Hindi po tayo nagpapasakop dahil mahusay siya o mabuti siya. Tayo po ay nagpapasakop dahil sa authority na binigay sa Kanya ng Panginoon. Amen. Pagdating po sa obedience, ang tanging magiging dahilan lamang upang hindi tayo sumunod, pag inutusan tayo at yung utos sa atin will violate the Word of God. Amen? Why? Kasi po merong mas mataas na authority, and that is our God. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa dito po sa Biblia in the book of Numbers chapter 12 verse 1. Sabi po dito, Miriam and Aaron began to talk against Moses.
because of his Cushite wife. For he had married a Cushite. Aba, ito pong si Miriam at si Aaron, I want you to know na si Miriam po ay ang nakatatandang ate ni Moses. Ganon din po si Aaron. At hindi po ito basta-bastang mga tao. At sila po ay nag-uusap. And they are talking against Moses. At yung bang topic, totoo naman ba yung sinasabi nila? Totoo po ba? Yes. Technically, tama ba sila? Yes. Totoo nga naman. Ang utos ng Panginoon sa kanila, do not intermarry. Na ang mga Israelita po, kung sila ay mag-aasawa, dapat ang mapangasawa nila ay Israelita din. So technically, tama naman si Miriam at Aaron. Kaya lang nag-uusap sila against their leader. Verse 2. Ito pa po yung sabi nila. Has the Lord spoken only through Moses? Seems familiar. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, seems familiar. Ha? Bakit? Kay pastor lang ba mangungusap si Lord? Bakit? Sa cell leader ko lang ba mangungusap si Lord? Nangungusap din si Lord sa akin. Siya lang ba ang may Holy Spirit? Naks. Aba, totoo nga naman. Nangungusap din sa'yo si Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, nangungusap din sa'yo si Lord. Sabi po dito nila Aaron and Miriam, hasn't he also spoken through us? Ito po nakakalungkot. Ito po yung nakakatakot. And the Lord heard this. Kung tayo po ay magsasalita against God-delegated authority, ito po tatandaan natin, naririnig yan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, naririnig yan ni Lord. Maring hindi marinig ng mga leaders natin yan, pero yan ay naririnig ni Lord. Maring tama yung pinag-uusapan nyo, totoo naman eh. Pastor, galit ka ba? Hindi po, nagpapaliwanag lang po ako. Pero katulad po ng pinag-uusapan natin, hindi po ang tinuturo ko po sa inyo ngayon, hindi po para sa advantage ng mga leaders, God-delegated authority sa inyong iglesia. Ikaw ang kausap ko ngayon. Para sa iyo to. Narinig po ng Panginoon. Look at verse 4. Suddenly, wow! Napakalaga pong salita yan. Because when it comes to rebellion, nanggagaliiti Panginoon dyan. Hindi po yan patatagalin. Naku, napakarami ko na pong narinig na mga kwento, hindi lang sa Bible. Every time may rebellion, ang judgment ng Panginoon, suddenly. Sabihin nga po natin, suddenly. Sa ibang translation, sinabi, at once. Ganyan po ang Panginoon when it comes to rebellion. Galit na galit ang Panginoon dyan. Sabi po dito, suddenly, the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, I want the three of you to come out to the tent of my presence. Pinatawag po yung tatlo. And siguro po habang papunta doon, si Miriam at saka po si Aaron, siguro nag-uusap, eto na. Huhusgahan na talaga tong Moses na to. Kaya Aaron, maghanda ka. Ikaw na ang papalit. Tingnan po natin kung ano po ang nangyari. Verse 5, and the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance of the tent and called out, Aaron, Miriam. The two of them stepped forward. Nako, yun. Yung dalawa po ang kinausap ng Panginoon. And I want to jump sa verse 8. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 8. Pwede bang basahin natin sabay-sabaw at the count of 3? 1, 2, 3, go! Wow. How dare you? Hindi po ito, how dare you speak against my servant Moses? How dare you speak against my servant? Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon? Because I want you to know this. Your God-delegated authority,
Pag may ginawang mali yan, ginawang want to become rebel sa likod ng mga alam niyo po ang kailangan natin gawin? Torpe. Iba. Binabiolate niya salita ng Diyos. Lord, ang response Panginoon. Praise God! Lord Almighty was with him. At alam niyo po, ito pong Espiritu ng Panginoon na ito, alam niyo po ba kung paano nagpo-flow ang anointing ng Panginoon? Nagpo-flow po ang anointing ng Panginoon from His top leader. Ba ay dumadaloy po ang kapangyarihan ng Panginoon. And praise God, because the Spirit of God and the power of God is available to each and every one of us. Alam po yan ni Elisha. That is why sabi ni Elisha, hindi ako lalayo sa'yo. And because of that, he received the double portion of anointing. And to fulfill the purpose of God. Amen. Sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, Panginoon po ang up ng mighty men and women to fulfill His purpose. But you need to be skillful, submissive, and spirit-filled. Amen? And I believe, kung mararanasan po natin itong mga bagay na ito, gagamitin po tayo ng Panginoon to the maximum level. Sino po yung nandito ngayon? You are ready to be used by God to the maximum level. Marami pong maaaring may mga nagawa po tayong mali. Maring nung nakaraan, hindi po tayo masyadong nag-involve sa training, binaliwala po natin ito. Hindi pa po huli ang lahat. Amen? Pwede pa po tayong gumawa ng mga pagbabago upang maranasan po natin at magamit tayo ng Panginoon to the maximum level. Let us all stand up. Tayo po ay tumayo. Hallelujah! Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Habang nakapikit po ang ating mga mata ngayon, hayaan po natin na kausapin tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Because I believe that God is actively involved in our lives, in our families, and in our ministry. Hayaan po natin kausapin ng Panginoon. Maaring may mga bagay na nais ituro ang Panginoon sa atin pong mga pinag-usapan. Maaring ikaw ay narito at na-realize mo may mga nagawa kang kamalian, may mga nagawa kang kasalanan. Maybe you became rebellious to God-delegated authority.
mga authorities na itinalaga niya sa ating bansa. Sa iyong boss, sa iyong supervisor, o maring ikaw narito ka ngayon, ikaw ay estudyante at may mga nagawa kang kamalian sa harap o sa likod ng iyong professor. O maaring sa mga God-delegated authorities inside the church. I believe that God wants to raise up mighty men. Subalit kinakailangan pong willing tayong magpasakop una sa lahat sa Diyos at sa mga itinalaga niyang mga tagapanguna sa atin pong buhay. And I just pray that the Holy Spirit will put conviction in our hearts. And if you are here right now, one way or another, may nasabi kang mga mali sa harapan o sa likod ng mga leaders na itinalaga ng Panginoon. Maring tama ang sinasabi mo. Subalit narinig ito ng Diyos. And I believe this is an opportunity to ask for forgiveness, to repent. And I just pray that God will give you a repentant heart this evening, because God wants to bless you. Because God wants to give to you the best food from the land. Pero ikaw ba ay nakahandang magpasakop at sumunod sa mga itinalaga ng Panginoon sa iyong buhay? Just say sorry to God right now. Our God is a forgiving God. And start to bless those leaders. Na pagkatapos ng gabing ito, pagkatapos ng mentoring na ito, pag nagkaroon ka ng pagkakataon, lumapit ka sa pastor mo, lumapit ka sa cell leader mo, bless them. Just say, God bless you, Pastor. I'm blessed with your life. Pagpalain po natin sila. Pray for them. Encourage them. It's not for their advantage, but for your advantage. And I just pray that this evening, kung nakahanda po ang puso natin na magpasakop sa Diyos at sa kanyang mga itinalaga, I believe na handa ang Panginoon na ibuhos ang kanyang presensya at pag-umapaw ito sa ating buhay. Because it's not by might nor by power, but it's by the Spirit of the Lord. Lord, I pray, pour out your Spirit to your people. Lord, nakikita mo ang puso namin. Handang magpasakop sa iyo, handang magpasakop sa mga tao na itinalaga mo, mga tagapanguna sa aming buhay. Panginoon, salamat dahil pumipili ka ng mga tao na gagamitin mo to fulfill your purpose, Lord God. And thank you dahil pumipili ka ng mga tao, Panginoon, na magtutulong-tulong, O Diyos, so that the vision will be fulfilled, so that multitudes will be won for you, so that multitudes will be discipled, O God. Pwede mo ba sabihin sa Panginoon, pwede mo ba siyang pasalamatan, Lord, salamat, pinili mo ako. Pwede mo ba sabihin sa Panginoon, Panginoon, puspusin mo ako ngayon ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya. Pwede mo ba sabihin sa Panginoon, Lord, I want more of you. I want more of you in my life. I am willing to submit to you, God, and willing to submit to God, to your authorities, delegated authorities. Hallelujah. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa gabing ito. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin. Hallelujah. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
And amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bago po tayo matapos, pwede ka bang lumapit sa 5 tao? Umalis ka sa kinatatayuan mo, lumapit ka sa 5 tao, kamayan mo, pagpalain mo siya, sabihin mo, God bless you, God will prosper. Okay, sige po, lapitan po natin, 5 tao po ngayon. Hallelujah! Praise God! Okay, stop, tingin po muna kayo dito. Okay, stop. Tingin po kayo dito. Okay? Pwede po bang bumuo kayo ng 5 tao? Just form a small circle. Hindi na po niya kailangan, hindi niyo na po kailangang umupo. Just form a small circle. And then, pwede po bang magkaroon kayo ng sharing time? Ano pa yung natutunan mo sa gabing ito sa atin pong pinag-usapan? Okay?